Alam kong marami sa inyo ang nagtitrade araw-araw, naka-mobile data at ginagamit madalas ang mga international cryptocurrency exchange. Ngayon, kung ikaw ay nasa Pilipinas, malamang magtataka ka hindi mo na ma-access ang paborito mong international exchange. At kung hindi ka naman ganun ka-technical at bago ka lang sa crypto ay baka magpanik ka pa. Ngayon, tingnan natin kung ano-anong mga exchange ba ang hindi na magagamit dahil naban na sila dito sa Pilipinas at ano ang dahilan ng Security and Exchange Commission kung bakit nila ginawa ito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, trading, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So blacklisted na nga sa Pilipinas ang ilang international cryptocurrency exchange pagkatapos magbabala ng Security and Exchange Commission sa publiko laban sa paggamit ng 10 unregistered crypto exchange na patuloy na nagmamarket at tumatanggap ng Filipino users ng walang lisensya. Ang mga crypto exchange na ito ay ang OKX, Bybit, Ucoin, Kraken, MEXC, BitGet, Pemex, Coinex, Bitmart at Poloniex. So napansin nyo wala si Binance kasi nauna na itong naban sa bansa pero in reality na-access pa din ng marami yon. Ang mga exchange kasi na ito ay hindi nakaregister sa umiiral na SEC CASP rules, SEC Memorandum Circular Number 4 Series of 2025 at SEC CASP Guidelines SEC Memorandum Circular Number 5 Series of 2025 na epektibo noong July 5, 2025. Kapag hindi kasi registered ay hindi sakop ng batas ng Pilipinas. Kung isa kang investor or trader na gumagamit ng mga exchange na nabanggit ay wala kang proteksyong legal. Kapag walang lisensya ang pinapasukan mong venue, dinadala mo mismo ang funds mo sa delikadong teritoryo. Sa madaling salita, ang kahit sinong nag-aalok, nagpo-promote o nagpa-facilitate ng access sa crypto asset trading venues o intermediation services gaya ng buying, selling at derivatives trading para sa Philippine residents ay kailangan sumunod at magparehistro sa ilalim ng CASP framework. Ayon sa SEC, ang mga naturang platform ay walang license, registration o authorization mula sa SEC para mag-operate sa Pilipinas o manawagan ng investment mula sa publiko. Ibig sabihin, unauthorized ang kanilang activities at inilalantad ang mga Pilipino investors sa tatlong primary risk: potential total loss of funds, kawalan ng legal recourse kapag nagkaproblema, at exposure sa fraud, market manipulation o identity theft. Hindi rin ito one of list, hindi exclusive sa 10 pangalan na nabanggit, kaya kung may ibang platform na gumagawa ng katulad na serbisyo ng walang rehistro, automatic na nasa violation sila at pwedeng masaklaw ng enforcement. Hindi lang daw consumer risk ang anggulo rito, may national security layer din. Binibigyang diin ng advisory na ang mga unregistered crypto platforms ay high risk para sa money laundering at terrorist financing. Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, AMLA, Covered Person and Virtual Asset Service Provider, VASP, ay obligado sa customer due diligence, suspicious transaction reporting at record keeping. Ito yung mga registered, sakop sila nito. At kung unregistered ang isang crypto exchange, malamang kulang o wala kang epektibong AML controls at wala ka sa ilalim ng monitoring ng Philippine regulators. Ganoon ang serious vulnerabilities na paulit-ulit nang na-flag ng Financial Action Task Force, FATF. Kapag tuloy-tuloy ang public access sa mga ganitong klase ng services, nalalagay sa panganib ang bansa sa cross-border illicit finance at reputational risk. Kasama na ang gray listing concern sa real talk ng isang trader. Kapag pumalo ang bansa sa mas matinding pang-international na scrutiny, lalaki ang friction sa FIA trails. Tataas ang compliance overhead, babagal ang on-off ramping, lahat yan dagdag gastos at abala sa iyo. Kaya ang ginagawa ng SEC dito sa Pilipinas ay ganito: cease and desist order laban sa violators, website at app blocking para putulin ang local access, magpapasa din ng criminal complaints sa ilalim ng Security Regulation Code, SRC, at Financial Product and Services Consumer Protection Act. At coordinated takedown request kasama ang malalaking tech platforms tulad ng Google, Apple, Meta at TikTok para tanggalin ang unauthorized marketing. May track record na daw, nagamit na ng commission ang mekanismo para i-geo-block ang Binance sa
Pilipinas. Ibig sabihin, kaya nilang gawin ulit kung kinakailangan. Well, sa totoo lang, hindi naman talaga na-block si Binance kasi nagagamit pa rin ng marami yun. Madami pa rin nagpa-participate sa P2P transaction based on my observation. So sa tingin ng SEC dito sa Pilipinas ay tagumpay sila at naban totally si Binance. Pero in reality hindi, marami pa rin ang gumagamit. Ganito lang kasi ang gustong mangyari ng SEC dito sa Pilipinas kaya nila ginagawa yan. Ay huwag kayo mag-trade sa mga unregistered cryptocurrency exchange. Huwag kayo mag-invest kasi wala nga kayong protection doon. At tangkilikin ang mga local cryptocurrency exchange na marami din akong naririnig na hindi maganda ang serbisyo. Ang kailangan lang naman dyan ay i-improve ang service nila. Kasi kung maganda ang service ng local cryptocurrency exchange, hindi na kailangan ng no choice. Dito na lang ako bibili kasi hindi na ma-access yung iba. Kung maganda ang serbisyo mo, customer na ang kusang lalapit sa'yo. However, sa tingin ko naman magiging effective ito sa mga non-technical traders or investors. Yung mga bago pa lang sa crypto, mapipilitan silang gumamit na lang ng mga registered exchange dito sa Pilipinas tulad ng Coins.ph, Gcash, Maya, Idax. Doon sila pupunta kung gusto nilang bumili ng crypto. Pero yung mga matatagal na, katulad natin, yung mga ganitong balita, wala na itong masyadong epekto sa atin. Kasi marunong tayong gumamit ng decentralized exchange, Hyperliquid, Uniswap, etc. Alam natin magpalit ng IP address, gumamit ng ibang browser na kayang i-bypass ang blocking kasi crypto is technical in nature. Ginawa yan para sa lahat, walang sino man ang may kayang kumontrol. Yung mga centralized exchange kasi, isang paraan lang naman yan para makabili ng crypto to onboard new users. At kahit mawala na lahat ng centralized exchange, isama mo na lahat ng international at local, magso-survive pa din ang crypto. At kahit nga na-block na ang mga yan dito sa Pilipinas, kaya natin i-access pa din yan. Meron akong tutorial dito dati sa channel kung paano gawin yun, i-bypass, pero ni-remove ko na yung video. Basta related sa centralized exchange na usapan, tinanggal ko na dito sa channel. Wala na rin akong balak gumawa ng tutorial pa na related sa mga centralized exchange kasi nakafocus na lang tayo ngayon sa crypto news or trading tutorial. Kasi baka sabihin nila nagpo-promote tayo ng unregistered crypto exchange. Kaya tamang informative content na lang tayo. Napakadali lang naman humanap ng tutorial ngayon. ChatGPT lang yan or YouTube tutorial, marami yan. Nagtitrade pa din tayo pero hindi na tayo masyadong nag-share ngayon. Wala din akong mga private group or VIP signal. Yung mga copy trading account natin hindi na rin active kasi connected yon sa mga unregistered crypto exchange. Tamang mga crypto update na lang tayo ngayon. Medyo hindi maganda ang tinatakbo ng crypto dito sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang, kanya-kanyang diskarte na lang. Walang tutulong sa inyo kundi ang sarili nyo lang. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.